Isa sa mga panata ng mga Pilipinong Katoliko ang pagbisita sa mga simbahan o ang Visita Iglesia tuwing Semana Santa. Si J.M. Thompson sa sentro ng balita. Sa panahon ng Kwaresma, nakaugalian na ng mga Pilipino ang gawaing nagpapatibay ng kanilang pananampalataya, gaya ng Visita Iglesia, Stations of the Cross, at Senakulo. Ang Kwaresma ay mula sa salitang Latin na quadragesima, na ang ibig sabihin ay 40 araw ng pag-alaala sa pagpapahirap, pagkamatay at muling pagkabuhay ni Hesukristo. Ito ay nagsisimula ng Miyerkules ng Abo o Ash Wednesday at nagtatapos naman ng Linggo ng Pagkabuhay. Ang pamilya ni Jazlyn de la Cruz sinisiguro na nakakabisita sa iba't ibang simbahan ng magkakasama para magdasal at magpasalamat sa lahat ng natatanggap nilang biyaya. Ilan sa mga simbahan na kanilang pinupuntahan ay Nuestra Señora del Santísimo Rosario Parish, Santa Elena Emperatriz Parish at Our Lady of Mount Carmel Parish. Ayon sa kanya, naging panata na ito ng kanyang pamilya tuwing Semana Santa. Bukod sa nakakagala, ito rin ang nagiging paraan nila upang mas mapalapit ang bawat miyembro ng kanyang pamilya sa Panginoon. Pinatitibay rin ito ang samahan ng kanilang pamilya sa kabila ng mga pagsubok na kanilang pinagdaraanan. Si Jack Padilla naman, 13 years na sakristan o altar server sa kanilang simbahan. Nakaugalian rin ng kanyang buong pamilya ang pagpunta sa iba't ibang simbahan tuwing sumasapit ang Kwaresma dahil sa impluwensya ng kanyang namayapang ina. Actually, si Mama talaga ang namin, parang naging instrument ni Lord patungo sa amin sa pag-serve namin. Kasi si Mama, siya, wala pa kaming mga anak na. Nag-serve talaga sila, nagka-choir na sila, tapos hanggang sa naging Paska. Paska yung mga nagtuturo sa schools ng mga religious. Tapos sa yun, hanggang sa si Papa in-invite niya rin na mag-lay minister yung nagsusubo ng hostia ng mga Tapos si Ate sa lector, si Kuya sa choir, tapos ako sa altar server. Pero si Kuya din dati, nag-altar server siya. Naging panata na rin ni Jack ang pagsali sa Senakulo, kung saan na ipapakita niya ang kanyang abilidad sa pag-arte sa teatro, ganun din sa likod ng entablado. Ito aniya ang nais ng kanyang ina, maging makulay, maligaya at magkaroon ng buhay na puno ng pag-asa. Ayon sa isang homily ni Reverend Father Marion Makiraya, hindi lang makikita sa pagsisimba ang pananampalataya ng mga tao. Kailangan na sundan ng mga tao ang pangako ng Diyos. Ngayong panahon ng pagninilay-nilay, mayroon tayong kanya-kanyang paraan upang alalahanin ang buhay na inalay ni Hesukristo para sa buhay na meron tayo. J.M. Thompson para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.